Nasa ating linya ho, kunin naman po natin ang panig ng Energy Regulatory Commission, ERC Chairperson Attorney Francis Juan nasa ating linya. Attorney Juan, sir, Happy New Year po sa inyo. Kumusta po kayo? Si Orly Tinidad po ito sa DCWB. Attorney Francis. Magandang umaga po, Sir Orly, at Happy New Year. Hindi po sa inyo. Attorney, unang-una muna, yung JAOL, paano ho ba ito na isa katuparan? Paano ho ba ito inaprubahan? Nasunod ho ba ito? Nasunod ho ba yung mga proseso para po sa approval po nito? Like pagkuha po ng panig ng mga consumer, etc. Attorney Francis. Oo, ito ay programa ng Department of Energy para makahikayat ng mga mamumuhunan sa ating renewable energy sector. So, ang DOE naman inatasan ang ERC na gawin yung nararapat upang ito ay maisakatuparan. At isa sa dapat na gawin ng ERC ay itakda nga itong tinatawag natin na GEA allowance or Green Energy Auction Allowance. Ang pagtatakda nito ay dumaan sa proseso. Ang National Transmission Company o Transco, siya ang administrador kasi ng pondo na gagamitin pambayad doon sa mga renewable energy plants na sasali dito sa GEAP o sa Green Energy Auction Program. So nagsumiti siya ng aplikasyon, nagkaroon ng mga pagdinig hanggang sa nagkaroon na nga ng pagdidesisyon ng ERC at nagtakda siya ng 0.037 per kilowatt hour na GEA allowance. Ito ay i-implementa na starting this month. So, kada konsumo natin per kilowatt hour, ito ay magkakaroon ng karagdagang 0.037 nga per kilowatt hour. Hindi nagkaroon ng ng usapan, talakayan, kumbaga sa mga panukalang batas na ating naririnig, ginagawa ng mga mababatas na dumaan sa public hearing para makuha ang panig na consumer na sa kanila po kukunin ang isang proyekto na sila din naman ang gagamit at magbabayad din naman sila, Attorney Francis? Maraming ginaanan nito ng mga proseso at public consultation. Doon pa mismo sa circular ng Department of Energy na pumapaloob doon sa Green Energy Auction Program, nagkaroon nito ng ilan din mga konsultasyon. So may naimbitahan kayong mga consumer group din naman, Attorney Francis? Yes, doon sa pagdating sa Department of Energy public consultation ng kanyang circular, yes, nagkaroon dyan ng mga imbitasyon at notices. At pagdating naman doon sa pagtatakda mismo ng ERC, ng Green Energy Auction Allowance o yung taripa na siyang magpopondo noong kalagdagan para mabayaran yung mga renewable energy developers, nagkaroon tayo ng mga hearings, kaya nagkaroon ng mga pagbibigay ng notice sa mga consumer groups, sa mga sangay ng gobyerno na aming karaniwang pinadadalhan ng mga notices, at ang aming proceedings ay public at lahat ay maaaring makapag-participate doon sa proceedings na yan. Siguro kahit konti lang dahil yung ibang nakakausap namin na mga lagi na nakakausap ng mga iba't ibang mga consumer, power consumer group, hindi raw ho kasi sila nakonsulta. Anong itong mga grupong binabanggit nyo? Ito naman yung lagi rin ho ba itong ating naiimbitahan, itong mga grupong ito? Ba't di sila napadala ng notice? Hindi naman kasi natin maaasahan na bawat isang mamamayan ay mabibigyan ng notice. Kaya sa ating batas at sa ating proseso, nagkakaroon tayo ng tinatawag na publication ng notice or ng hearing. Para lahat ay may constructive notice. Para you're invited for the hearing, ganyan. So, yung ganon. Oo. Yan ay ating ipinapasa publiko, nagkakaroon ng publication, at yung ating orders din ay nakapost sa aming website. Okay.
parang parang napakalungkot lang na para sila sa ating kababayan kasi sariwa pa yung yung kanilang binabayarang fit all and then may Jeya all. Bakit may mga ganto pang ginagawa kung maaari naman ito sigurong tingnan ng gobyerno? Lalo-talo na marami nang binibigyan ng ayuda. Kung ito'y kayang ibigay yung mga iba't ibang mga ayuda, ba't hindi na lang ito siguro pag-usapan ng gobyerno kung sa kanila na ito balikatin at wag nang ipasa sa mga O, kasi karagdagang bayarin ito sa mga bilihin na napakamahal, serbisyong napakamahal na buwan-buwan ay pinapasan ng mga consumer. Attorney Francis. oo, nariyan na nga tayo pero ito kasi ay question ng pulisiya at ang ERC naman ay hindi sumasaklaw sa pagtatakda ng pulisiya. Tayo ay nagkaroon ng pulisiya sa pamamagitan ng batas o ito yung IPIRA na sinasabi na yung gobyerno ay dapat hindi na mangialam dito sa i-invest sa mga additional capacity. Kaya't isinaalang-alang na sa lahat sa pribadong sektor. Ngayon, ang mga pulisiyo na naman ng Department of Energy para ito ay maisakatuparan yung pagkakaroon ng investment sa galing sa private sector at investment din specifically sa renewable energy, ito ay diskarte din ng Department of Energy at sinabi nila sa ERC na kinakailangan nga na masuportahan yung kanilang Green Energy Auction Program at ito na nga ang ginagawa ng ERC. Kung titingnan natin, mayroon ngang makikita tayo na karagdagang singil. Pero ang hindi natin nakikita kasi dito ay yung benepisyo na naman ng pagkakaroon ng mga karagdagang puhunan sa additional generation capacities, especially yung generation capacities na manggagaling sa renewable energy. So ito ang, kumbaga, ito ang katumbas ng ating karagdagang ibabayad, yung masiguro na mayroon tayong karagdagang kapasidad mula sa renewable energy dahil sa hinaharap hindi naman natin alam kung ano maaaring mangyari, maaaring tumaas ang presyo ng panggatong sa pamilihang pandaigdig at ganoon din magkakaroon ng pagtaas sa singil sa generation. Subalit kung meron tayong sapat na kapasidad galing sa indigenous sa renewable energy sources, hindi tayo tatamaan ng ganitong mga pangyayari sa pandaigdigang geopolitical developments. Okay. Simulan ko lang doon sa binanggit nyo about IPIRA. Nakaporab din sa IPIRA ang trabaho numero 1 tungkulin ng Energy Regulatory Commission. Correct me if I'm wrong, Attorney Francis, na maging protektahan ang lahat. Lalo-lalo na doon sa mga hindi makatwiran sigurong bayarin. Nakalimutan ko ng anong provision yan sa ating IPIRA na aking binabasa kahapon. Dahil ang pakiramdam ng ilang mga consumer group nating na-interview kanina, pag magre-request o approve agad ang ERC, fit all approve agad. Ito, Jeya all approve agad. So parang pakiramdam nila, hindi nagiging patas as a regulatory commission. Ang Energy Regulatory Commission. Attorney Francis. Hindi naman po siguro fair na sabihin yan dahil noong pong mga unang panahon na kung ang ERC naman ay hindi umaaksyon sa mga petisyon o aplikasyon, pinupulaanan din ang ERC. Ngayon po, ang ERC ay kumikilos, umaaksyon sa mga petisyon. Ito pong sa Jeya allowance, ito ay na-file noong June 2025. At ito po ay pagtatakda ng singil na dapat ay 2026 magsimula. Kaya po ito ay dinesisyonan ng ERC ng Disyembre upang ito ay ma-implementa starting 2026 dahil nga po ito ang nakasaad din doon sa mga regulasyon na ipinalabas ng ERC. Bunsod na rin na ang circular ng programa ng Department of Energy na kinakailangan nga maitakda ito sa tamang panahon. Naunawaan natin yun. Meron din namang mga naging decision pa nga ang ERC na pinababalik yung sobrang siningil ng mga distributor. Naalala ko yun na Attorney Francis. Pero ito lang talaga mga kasi hindi ko talaga maunawaan. Pag ginamit naman kasi yung kuryente, galing man yan sa thermal, yan man ay thermal, yan man ay solar, yan man ay wind, babayaran ko rin naman yan pagdating ng aking monthly billing. Kaya hindi ko talaga maunawa bakit meron pang karagdagan kang babayaran para lamang
makapaghikayat na magtayo at paano yung sistema ng pagtatayo ng Hindi po. ganyang renewable energy? Attorney Ang Francis. ang kabayaran kasi natin para dito sa mga planta na pumapasok sa green energy auction, Aha. ito ay una nagmumula doon sa kanilang pagbebenta sa WESM. At pagbebenta nila sa WESM, sila ay hindi siguradong mababayaran doon sa guaranteed na taripa na ibinibigay sa kanila ng Department of Energy. Mhm. Kaya't kung ano man yung kakulangan, ito ay yung kinukuha mula sa GEA Allowance Fund. Ngayon naman po, kung ang kanilang pagbebenta sa WESM ay magre-resulta ng mas mataas na kita kumpara doon sa kanilang guaranteed na taripa, ito naman po ay magre-representa ng pagbawas doon sa GEA Allowance Fund. Kaya ito naman din ay makatutulong upang mapababa yung pangangailangan sa GEA allowance. Mhm. Okay. Tatalo lang ako sa isang paksa, although maraming mga reaction tayo natatanggap, mga follow-up question dyan. Attorney Francis, paano kaya kung halimbawa, di ba merong cross-ownership na iniiwasan tayo under sa IPIRA din para hindi yung nasa distribution ay involved sa production and the same time involved din sa transmission, dapat ay hiwa-hiwalay. Meron kasing naging sentro ng balitaan kamakailan yung solar industry. Parang Solar Philippines ba yun? Na after na mabigyan ng prangkisa, tumakbo, ibinenta sa isang na alam natin na involved sa distribution. Nangingiti kayo, Attorney, parang nabasa nyo rin yun. Opo, Paano medyo ba yun? nababasa ko lagi ngayon yan eh. Yung ba saklaw ninyo, ito yung nasa ano na rin, sa competition commission para makita kung merong maaring paglabag sakaling umiral itong solar under nasisingilin sa atin sa GEA. Una po, linawin lang natin na yung cross ownership na prohibition, ito ay nag-a-apply talaga doon sa transmission na hindi po pwedeng magkaroon ng pag-aari na interest sa distribution at sa generation nang sa ganon ay manatiling neutral yung ating transmission operator or concessionaire at system operator. Ang sa distribution utility naman, ang bawal sa kanila ay yung bumili ng higit ng 50% mula sa kanilang affiliate na generation company. So hindi talaga absolute ang prohibition, kundi mayroon lang limitasyon sa bilihan. Hindi siya pwedeng bumili ng mas marami. Imagine Pagdating naman doon sa issue nung nagkaroon minsan ng isang kumpanya na nabigyan ng franchise upang magkaroon or magbigay ng distribution at generation sa mga unviable o yung mga remote areas, ito po ay prangkisa na ibinigay ng Kongreso. Kaya kung ito ay minarapat ng Kongreso na ibigay, so hindi naman natin nakikita na nagkaroon ito ng paglabag dahil ang cross-ownership naman ay hindi nga patungkol dyan sa generation at distribution. In fact, even sa on-grid ngayon, sa under the existing microgrid, mayroon talagang mga pupwede kahit walang prangkisa mula sa Kongreso na makapag-offer sa unviable areas natin ng both generation and distribution services. Ito yung tinatawag natin na microgrid service providers. Pero andun pa rin yung posibilidad na magkaroon ng manipulation. Magkakaroon ng control, lalo-talo na kung ang distribution, either transmission o nasa generation, ay under affiliated o maaring pinatatakbo ng isang oligarch. Doon pa rin kasi di po ba? Tama po yun. Oo. Kaya nga mayroon tayong mga safeguards pagdating dyan. Yung pagbili ng distribution utility, kinakailangan dumaan yan sa competitive selection process. At yung competitive selection process na yan, yung terms of reference niyan dumadaan din sa pag-aaral ng Department of Energy. At meron na tayo ngayon yung competition authority natin, yung PCC. Mayroon din tayong alam na sa tuwing ang isang malaking distribution utility o isang distribution utility ay magsasagawa ng competitive selection process, kung mayroong mga interested bidders na kanilang kaalyado or affiliate, nagkakaroon din ng pag-aaral ang PCC kung ito nga ay nararapat na ituloy.
Okay. Anyway, yung usapin na yan, alam ko hindi sa ERC yan. Tulad nga binabanggit nyo, either sa Philippine Competition Commission or yung pinanggalingan ng franchise which is yung Congress. Kaya nga siguro dapat tingnan ito ng Congress kasi hindi basta-basta franchise. Pag tingin ko nga doon, parang ano yun parang superpower franchise yun. Yung binigay na yun sa solar company na yun. Kaya nga lang, nasa kanila siguro wala naman kasing obligasyon na pag ayaw mo na, yung project na binigay sa'yo, balik mo sa gobyerno. Kaya yung iba, benta rito, benta doon. Parang simpleng nagpapaano lang, parang simpleng nagpapalawak lang yung mga kumpanya tuloy, Attorney Francis. Opo, may mga prohibition din naman. Ang mga prangkisa na ibinibigay ng Kongreso, usual dyan, yung prohibition na ito ay hindi maaaring ibenta o i-transfer na lang. Yun, Basta-basta na dapat walang nandun consent yun. ng Kongreso. Dapat nandun. Anyway, siguro ating malalaman yan dito sa PCC na yan. Attorney Francis, pasensya ka na sa mga tanong ko, makulit ako pero mas maganda rin mga pag-usapan ito. Dahil kailangan masagot yung agam-agam ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa ating inaasahan nating trabaho ng Energy Regulatory Commission na para po sa atin lahat. Anyway, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Orly, sa pagkakataon na magpaliwanag. Thank you po. Chairperson po ng Energy Regulatory Commission, ERC, si Attorney Francis Juan, mga kapuso.